Ito ay isang grupo ng mga buhay na sundalong laruan, at nakikipaglaban sila sa isang propesyonal na mamamatay tao. Ang mamamatay tao ay 1,000 beses ang laki nila, ngunit siya ay lubos na nabigla. Ang pangalan niya ay Rencio. Sa isang misyon, pinatay niya ang isang CEO ng isang kumpanya ng laruan na nagngangalang Morris, at casual na kumuha ng isang bagay mula sa pinangyarihan. Dahil sa pagod, umuwi siya. Naglagay siya ng isang music box sa kanyang trophy cabinet, na puno na ng mga souvenir mula sa mga nakaraang pagpatay. Malinaw na hindi pa siya nabigo sa isang misyon. Sumakay si Rencio sa sopa at mabilis na nakatulog. Bigla, isang malakas na doorbell ang nagpagising sa kanya. Binuksan niya ang pinto, ngunit walang tao roon. Isang pakete lamang ang nakalapag sa lupa. Dinala niya ang pakete sa loob at inilagay ito sa mesa. Naroon ang kanyang pangalan at address, kasama ang isang nakakatakot na karton na mukha. Dahil sa nakagawian, maingat niya itong binuksan. Sa loob ay may maliliit na larwang sundalo. Maayos na nakaayos sa isang Gijo-style na footlocker. Mukhang pangkaraniwan lang ang mga ito, kaya hindi niya masyadong inisip at naglakad palayo. Ngunit may narinig siyang ingay mula sa kusina. Nahulog ang kahon ng imbakan, at nagkalat ang mga larwang sundalo sa sahig. Maingat na tiningnan ni Rencio ang paligid, ngunit walang nakitang kakaiba. Paglingon niya sa kahon, misteryosong nawala ang mga sundalo. Naramdaman niyang may mali. Bigla, gumalaw ang kurtina sa malayo. Sumakay siya para tingnan, ngunit wala siyang nakita. Pagkatapos, kumurap-kurap ang lampara sa mesa. Yumuko siya at nakitang naputol ang alambre. Isa pang lampara ang namatay. Habang lumalakad siya para tingnan, may tumusok sa kanyang paa. Hinugot niya ito. Ito ay isang bayoneta na kasing laki ng laruan na may matalas na talam. Habang yumuko siyang muli, bigla siyang inatake. Isang maliit na rocket ang tumama sa kanyang tuhod. Buti na lang at mabilis na gumanti si Rencio at naiwasan ang paparating na putok. Tumakbo siya papasok sa banyo at gumamit ng salamin para manaktik sa sala. Sumugod pa ang mga putok ng baril. Nabasag ang bumbilya sa lahat ng dako. Isa pang rocket ang nagpasabog ng isang lampara. Galit na galit si Rencio. Pagkatapos, isa pang maliit na rocket ang nagpasabog sa salamin. Tumusok ng malalim ang mga piraso ng salamin sa kanyang balat. Sawa na siya. Kumuha siya ng handgun mula sa ilalim ng kama at sumugod sa sala. Iniiwasan ang isa pang rocket na bumangga sa dingding. Mahinahon siyang pumasok sa kusina, naglabas ng machine gun, at nagpakawala ng mga bala sa buong sofa. Pinunit niya ang mga una ng sofa at muling nagpaputok. Pero nang tumingin siya sa ilalim ng sofa, may nakita siyang nakakagulat. Iyon ang parehong mga larwang sundalo mula sa kahon. At sila ay muling nagpupulong, handang maglunsad ng isa pang pag-atake. Isang larwang sundalo ang handang umatake muli. Naipit siya ni Rencio sa isang yabag. Ang mga natitirang sundalo ay nagsimulang lumaban. Nabaril sila ni Rencio sa loob ng ilang segundo. Noon lang, 3 nakatagong helicopter ang dahan-daang lumipad palabas mula sa ilalim ng mesa. Hinarang nila si Rencio at naglunsad ng airstrike. Matapos ang isang malakas na putok, diretso silang sumugod sa kanya. Isang tama ang nagpatalsik sa pistola mula sa kanyang kamay. Mabilis niya itong kinuha at nagawang mabaril ang isa sa kanila. Dahil sugatan at wala nang ibang magawa, sumugod si Rencio sa banyo. Ginamaw niya ang kanyang sugat ng mabilis hanggat maaari. Biglang sumabog ang pinto ng banyo na may malakas na kalabog. Isang helikopter ang lumipad sa butas. Kumuha si Rencio ng tuwalya, binalot ang chopper. Binasag ito sa sahig at tinapakan. Ngunit pagkatapos, isang rocket ang sumabog sa banyo. Itinaas ni Rencio ang kanyang baril at binaril ang huling chopper. Lumihis ito at lumipad palayo. Nang makita ang mga larwang sundalo na gumagalaw pa rin sa loob ng tuwalya, upang itapon din ang lahat sa inidoro. Itinulak niya ang tuwalya sa sirang pinto para harangan ito. Nanginginig pa rin ang mga sundalo sa inidoro. Kaya naglagay siya ng electric hair dryer. Nang masiguro niyang patay na sila, umupo siya. Natatakot na takot. Kumuha siya ng lata ng spray para sa insekto at isinilid ito sa kanyang bulsa. Sa sandaling yun, may isang piraso ng papel na dumulas mula sa ilalim ng pinto. Hinihiling ang kanyang pagsuko, ngunit tumanggi siya. Sinulat ni Rencio, "I screw you on it," at itinulak ito pabalik. Pagkatapos ay hinayla niya ang tuwalya palayo sa pinto. Pinaputok ng mga larwang sundalo ang isang kanyan. Sumabog ang pinto ng banyo at nagkapira-piraso. Mabilis na nakatakas si Rencio palabas ng bintana.
Maingat siyang nagtungo sa isa pang silid. Pero nakabalik na ang mga helicopter. Isang missile ang tumama sa kanyang ulo. Nasugatan muli. Ganti agad ni Renzo. Tama ang bala niya sa target at bumagsak ang helicopter. Gumapang siya papasok sa isa pang silid kung saan ang mga larwang sundalo ay naghihikayat sa isa't isa. Nakaisip siya nang makita ang isang pamatay sunog at isang larwang pato. Ginamit niya ang tunog ng pato para akitin ang mga sundalo patungo sa pool. Habang papalapit sila, umikot si Renzo sa likuran nila. Inispray niya ng pamatay sunog ang mga sundalo, nabulag ang mga sundalo ng makapal na usok. Ngunit isa pang grupo ng mga larwang sundalo ang tumalon sa isang armored vehicle. Sumugod sila kay Renzo ng buong lakas. Habang sinasalakay ng husto, sinindihan ni Renzo ang insekto gamit ang lighter. Isang pader ng apoy ang pumutok, na sinunog ang mga sundalo. At ang buong sasakyan hanggang maging abo. Muling sinindihan ni Renzo ang insekto. 3 larwang sundalo ang agad na nasunog sa ilalim ng nagliliyab na apoy. Sinamantala ni Renzo ang pagkakataon at dinurog sila gamit ang kahon. Pagkatapos ng isang matinding labanan, sa wakas ay nalipol niya ang lahat ng mga larwang sundalo. Dinobol niyang sinuri ang kanilang bilang. Nang makumpirma, sinira niya ang bawat isa sa kanila. Huminga ng malalim si Renzo. Dahil puno ng mga sugat ang kanyang katawan. Hinatak niya ang sarili sa pool para mag-relax. Bigla, nasugatan ang kanyang pulso. Mabilis siyang umahan sa tubig. Pagtingin sa ibaba, nakita niya ang isang malalim na hiwa sa kanyang pulso. Sa matinding sakit, binalot niya ang sugat sa abot ng kanyang makakaya. Pagkatapos ay nagpasya siyang pumunta sa ospital. Ngunit pagpasok niya sa elevator, nakarinig siya ng mga kakaibang ingay mula sa itaas. Umilag ang elevator, pagkatapos ay dumilim. Sa madilim na cabin, isang mabilis na anino ang bumaba mula sa kisame. Naramdaman ni Renzo ang matinding sakit nang may humiwa sa kanyang paa. Sa pamamagitan ng kumikislap na mga ilaw, nakita niya ang kanyang umaatake. Isa itong sundalong parang Rambo. Lumabas si Rambo sa hatch sa ibabaw ng elevator. Nangingit-ngit ang mga ngipin ni Renzo at sinundan siya pataas. Ngunit muling umatake si Rambo. Malubhang nasugatan ang paa ni Renzo. Nakatayo si Rambo sa itaas niya. Hinahasa ang kanyang kutsilyo, malamig na nakatitig kay Renzo na parang isang mandaragit. Sakto lang, may isa pang elevator na nagsimulang bumaba. Sinamantala ni Renzo ang pagkakataon, gamulong papunta sa bubong nito. At tumalon papasok sa cabin. Sa ngayon, pagod na si Renzo. Dahil sa maraming sugat, hindi na siya makagalaw. Bigla na namang lumitaw si Rambo. Itinutok niya ang isang punyal diretso sa dibdib ni Renzo. Itinulak siya ni Renzo palayo gamit ang lahat ng natitirang lakas niya. Halos walang malay, natamba siya nang bumukas ang pinto ng elevator. Akala ni Rambo ay tapos na siya. Dahan-dahan siyang lumapit kay Renzo, hawak ang baril. Ngunit bago pa siya makapagbaril, sinampal siya ni Renzo sa lupa. Itinulak niya ito patungo sa pasukan ng elevator. Habang nagsisimulang magsara ang mga pinto, sinubukan ni Rambo gamit ang lahat ng kanyang lakas na pigilan ang mga ito. Ngunit ang lakas ng elevator ay labi. Pabagsak na sumara ang mga pinto. Agad na dinurog si Rambo. Akala ni Renzo ay ligtas na siya sa wakas. Ngunit nang buksan niya ang backpack ni Rambo, natuklasan niyang isang maliit na bombang nuklear ang na-activate na. Tumapat ang countdown sa 0. Isang malakas na pagsabog ang nagpagulo sa buong elevator. At naging abo si Renzo. Ang hindi alam ni Renzo ay ang isang label sa likod ng kahon ng laruan ay nagsasabing, Special Commando Set, may kasamang bombang nuklear. Samantala, isang figurin ng diwata sa malapit ang nagsimulang umikot ng dahan-dahan na nagpapahiwatig na may hindi pa tapos na supernatural